Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Hindi ako masyado nagsalita noong gabing iyon. Ginawa kong busy ang sarili ko sa pagkain. Habang siya naman ay tinitingnan ako at panay ang buntong hininga. Hindi ko iyon gagawing seryoso. Alam ko na noon pa na hindi na iba sa kanya ang may minamahal. Ang masakit lang, mahal niya iyon at hindi iyon tulad ng mga babaeng pinaglalaroan niya. Wala akong pakialam. Ikakasal kami. Sa akin pa rin ang bagsak niya. Lumipas ang gabi na iyon na parang ang liksi ng oras. Naninibago ako dahil hindi ako masyado nakatulog. May connected door ang kwarto ko patungo sa kwarto ni Nathan. Kagabi ko iyon nakita nung pumasok ako pagkatapos namin kumain dalawa sa kwarto niya. Pagising ko, may mali-maleta na nakalatag sa sahig ng kwarto ko. Inayos ko ang aking t-shirt at may boxer na pala ako kagabi niya binigay. Sinuklay ko ang mahabang buhok at nilapitan ng maleta. Binuksan ko iyon at nakitang mga damit ko sa bahay at halos lahat pinadala. Talagang pinalayas na ako ni Papa sa bahay. Akala ko pansamantala lang to. Umiling ako at humugot ng damit na gusto ko. Umupo ako sandali sa kama at tinignan ang cellphone dahil may nag-text. Nabalitaan ko nangyari sa'yo, Laura. Okay ka lang ba? Punta ako sa bahay niyo, Mirasol. Nagpindot ako na i-reply ko sa kanya nang biglang bumukas ang pintuan na nag-uugnay sa aming kwarto ni Nathan. Natuod ako at napatingin sa kanya. Basa pa ang buhok habang nakasuot na ito ng polo na puti. Makina ang sapatos nito na itim at mukhang aalis siya. Good morning. Bati ko sa kanya at ngumiti. Umiwas ako at inayos ang buhok at pasimpleng kinapa ang muta sa mata. Kakain na tayo. Tipid na sabi nito at inayos ang manggas ng polo niya. Tumango ako. Sige. Maliligo lang ako. Kailan lang to dumating? Tinuro ko ang maleta. Kanina lang. Kay singhap ko at tinignan siya. Magtatrabaho ka? Tumango ito at kinagat ang ibang labi. Oo, at huwag kang aalis dito ha. Istriktong sabi nito sa akin na ikinabigla ko. Ha? Paano kung gusto kong bumili o kumain sa labas? Nangunot ang noo niya at hinilot ang kanyang nose bridge. Hanggang 3:00 lang ako. Uuwi agad ako, sasamahan kita. Talaga? Parang nabuhay lahat na ugat ko mula ulo hanggang kuko. Oo, tatawagan kita mamaya. Sabihin mo kung may gusto ka. Meron nga palang bodyguards din sa labas. Hindi nga talaga ako makakalabas. Nag-isip ako. 7:00 pa lang. Ang tagal pa ng 3:00. Mamimiss kita. Kita ko kung paano magbugato ng hangin at umikot ang mga mata. Handa na sana siyang iwan ako at aalis na sana, pero nakaramdam ako ng lungkot. Lalo nang makita ko ang likod niya. Tumakbo agad ako at hinila ang polo niya. Sandali. Pigil ko. Napatigil ito at binalingan ako. Suplado na naman ang mukha niya. Oh, bakit? Malilate na ako, Laura. Oo, pero pwede bang pahalik? Kahit smack lang. Kasi mag-isa na ako dito eh. Ang boring. Nakakaawa kaya ako. Nakita kong umangat ng gilid ng labi niya. Pero sandali lang iyon at nagseryoso siya agad. Halos mapaurong ako na yumukod siya at hinawakan ang aking baba.
Hinilig niya ako sa gilid ng pintuan na nag-uungay sa aming kwartong dalawa. Sutil ka talaga, iling na sabi nito at bigla ko niyang hinalikan. Nangatog ang dalawa kong tuhod nang maramdaman ang kanyang hininga at malambot na labi na humahalik sa akin. Parang gusto ko na lang magpakasal na kami para oras-oras o gabi-gabi ko siyang hinahalikan. Bahagya niyang kinagat ng labi ko. Halos umurong ang ulo ko at napakapit ako sa kanyang braso dahil sa bugso ng halik niya. Pareho nakaawang labi namin dalawa nang matapos niya ako halikan. Nathan, pumatak-patak pa rin ito ng halik. Sana malimutan mo na si Alessandra. Sana ako na lang. Unti-unti siya nagmulat at umayos ng tayo. Maligo ka na at kakain ka pa. Iyon na lang narinig ko sa kanya kanina bago siya umalis. Bago na bago ako sa loob ng unit niya. Gustuhin ko man lumabas pero hindi ako papayagan ng mga bodyguard sa labas. Hindi ko noon masisisi si Papa. Muntikan na ako makidnap at pwede ako mamatay sa oras na iyon. Natrauma ako sa nangyari kaya kahit makita ko man lang ang bodyguards ay may takot akong nararamdaman. Sa sala ako nakaupo at hawak ang cellphone ko na nasa tenga ko iyon. Ilang linggo na lang talaga, balik eskwela na tayo. Sabi ko at kumuha sa pizza na nasa kandungan ko. Maraming pagkain sa fridge ni Nathan kaya hindi ako magugutom dito sa loob. Ang dami pang milk tea na malalaki, lahat paborito ko. Oo nga eh. At sa pasukan, birthday ko na rin. Dapat nandun ka ha. Papayagan ka kaya ni Nathan? Si Mirasol sa kabilang linya. Oo naman, papayag yun. Basta huwag kang mawawala. Magtatampo na talaga ako sa'yo. At saka pala, business ad yung kukunin mong kurso. Oo. Sabay nguya ako ng pizza. Tourism ako eh. Okay rin yan, Mirasol. Mabuti hindi magbit sila tito sa'yo na at piniyagan ka. Oo naman. Basta ha, huwag ka mawawala sa birthday ko. Marami akong pinsan na darating. Papakilala kita. Sure ba? At ang regalo ko ha, huwag mo kakalimutan. Naku, hindi ako sure doon. Biro ko. Ewan ko sa'yo, lokal ka talaga. Umayos ka, Laura ha. Natatawa na yung singhal sa akin na pati ako natawa na rin. Oo na, kailan ba ako hindi nagregalo sa'yo? Ganyan ang naging araw ko sa loob ng kondo ni Nathan. Kumain kami sa labas mag-aalas 3 na. Sa tuwing umaga, mag-isa na naman ako at tuwing alas 3 ako lumalabas. Ganyan ang routine ko sa halos 2 linggo hanggang sa nag-umpisa na ang klase. Tama nga hinala ko. Sa ibang universidad ako enroll ni Papa. Kagad-kagad ko ang aking labi at kinakabahan. Normal naman sa isang tulad ko na kabahan ng ganito. Tuwing first day of school, talagang ganito ang nararamdaman ko. Ay, kinakabahan ako. Nangunot ang noo ni Nathan at tumiwas. Nasa labasan kami ng universidad at marami-rami na nakikita kong pamilyar sa akin. Inalog-alog ko ang kamay ni Nathan. Nathan, kinakabahan ka rin ba noon tulad ko? Hindi. Ay, sana all. Biro ko para maibsan ang aking kaba. Mas lalong nangunot ang noo ni Nathan. Bumungis-ngis ako at hinalikan siya sa labi. Smack lang. Nakakaugalian ko na ang halikan siya ng walang paalam at hinahayaan niya naman ako. Ay, masyado ka kasing seryoso eh. Nagmura ito ng mahina at tinignan ang relo. Pumasok ka na nga. At huwag mo kakalimutan na kainin yung lunch mo ha. Ang schedule ko ay hectic ngayong araw na ito. Oo na sir. Sabi ko. Sumiksik ako sa dibdib niya na parang pusa ako nito. Pero gustong gusto ko kasi ang init ng dibdib niya at ang bango niya. Parang sumidlak ang puso ko nang maramdaman ang kanyang halik sa aking buhok. Meron nga pala tayong family dinner mamayang gabi. Sabi nito sa akin. Okay, namiss ko na rin si Papa eh. Mamaya nandiyan na siya. Ay, buti naman. Ang kaba ko ay unti-unting napawi dahil sa init ng yakap niya.
Pagkapasok ko pa lang ng eskwelahan ay nakita ko agad si Tristan na papasalubong sa akin. Tristan, kamusta ka na? Bati ko. Ginala ko rin ang tingin ko para hanapin si Mirasol dahil hindi siya nagre-reply. Laura, namula si Tristan na makita ko. Lalapit na sana ako kay Tristan para kausapin nang may humila sa kamay ko. Hi, Laura. Si Nico pala iyon. Ikinabigla ako ang paghawak niya sa pulso ko. Oh, Nico. Natigil si Tristan at nagkatitigan sila ni Nico. Nico, kakausapin pa ako ng Laura eh. Napapikit ako sa sinabi ni Tristan. Tila naiirita sa paghawak sa akin ni Nico. Una ko siya nakita, kaso hindi ko lang nilapitan. Pabalang nasagot ni Nico. Ito na naman siya sa pagiging bad boy niya. Ang dami na nakatingin. Ikaw ang nakakita pero akong unang lalapit. Huwag kang bastos, Nico. Biglang sinugot ni Nico si Tristan at kunilyohan ito. Napaka short-tempered talaga itong sinikong ito. Doon ako napatili. Oy, ano ba? Oh my God, ang dami nakatingin no? Pilit ko silang pinaghihiwalay. Hindi magandang ehemplo ang mga ganitong eksena sa unang araw ng klase. Lalo na mula sa mga freshmen. Isang mataring na babae na mataba ang nagsalita. Nakarinig ako ng bulong-bulungan. Principal pala iyon. Sa principal's office ang bagsak namin tatlo. Kinakabahan ako dahil pinatawag talaga ang guardian namin. Parang nagmukha kaming elementary o high school. Sino nagsimula ng gulo? Strict ang tanong ng principal at inayos sa kanyang salamin. Kasi po, hindi lang po nagkaunawaan, kaya po nagkagulo. Pilit ko inaayos ang sitwasyon. Ako po ang unang nakakita kay Laura. Sumingit lang tong stress na ito eh. At nililigawan ko po si Laura, mama. Diretsa ang sagot ni Nico. Walang hiya. Nasa po ko na lang ang noo ko. Dahil pala sa babae. Kaya ako'y nagkagaganyan. Nagkakagawan kayo. Sabi ng prinsipal. Sa pataray na sabi at naglista. Kinakabahan ako na malaman ito ni Papa. Biglang bumukas ang pintuan at halos masamid ako nang niluwa noon si Nathan. Ramdam na ramdam ko na nalaglag ang puso ko sa sahig sobrang kabog. Umiwas ako at napayo ko. Good morning. Seryosong bati ni Nathan. Ramdam ko ang titig niya sa dalawang lalaki na nasa harapan ko. At ang prinsipal naman namin ay narinig ko na ang paglunok at tinignan ako. Nathan Puentevilla. Ikaw ba ang guardian ni Laura? Yes, anong problema? Humalikip-kip ito at tumayo sa gilid ko. Mas lalo akong kinabahan. Ayon sa nalaman ko na nag-away itong si Mr. De La Paz at Mr. Mactao dahil sa parehong nililigawan na si Laura. Kaya, eto, hindi maganda in the first day of school. Ganyan nangyari at marami nakakita. And by the way, Mr. Puentevilla, kaibigan ka ba ni Laura? Hindi, fiancé niya ako. Narinig kong nasamid si Nico at kinalampagan dibdib dahil sa pagkakasamid. Lumipas ang ilang oras. Ngumunguso na lang ako habang pauwi kami. Epic ang first day of school ko. Hindi niya ako iniwan doon pagkatapos niya kausapin ng prinsipal. Kilala mo yung prinsipal? Tanong ko nang hindi makaya na nakatahimigang namuo sa aming dalawa. Oh, seryoso pa rin siyang nagdadrive habang nakakunot ng noo. Paano? Sponsor ako ng universidad. Talaga? Wala na akong nasabi noon. Napapangiti na lang ako sa kawalan at patuloy na nagre-reply sa utak ko ang sinasabi niya. Gusto nga kausapin ng daddy mo. Dagdag niya. As in ngayon na? Napamulagat ako. Napasulyap siya sa akin. Oo, ngayon na. Ay, talaga? Miss ko na kasi siya eh. Akala ko matatagalan pa bago ko siya makakausap ulit. We are just making sure that everything's fine. Kung maayos na ang lahat, pwede ka na bumalik kay papa mo.
Napanguso ako, nakaramdam na rin ng lungkot. Eh paano kung ayaw ko na umalis sa unit mo? Tumaas ang isang kilay nito. Magbigay sa akin ng dahilan. Um, Kasi 'di ba sabi mo fixed marriage tayo? 'Di ba ganun pa rin yun? Umiling siya. Nakita ko ang pagngisi nito at pagkagat sa labi nito. Nakita ko namang palikunan sa kanya. Depende ang lahat sa sitwasyon ng kumpanya nyo. Hindi mo pa alam mga ganun. Umawang na lang ang labi ko habang pinagmamasdan siyang sinasagot ako. Kahit sinasagot niya ako, suplado pa rin ang aura niya. Nakakainis. Sa opisina kami ni Nathan nagkita ni Papa. Ang ikinagulat ko ay nandun rin ang Papa ni Nathan. Good morning Papa. Good morning Don. Kinumpas nito ang kamay. Call me Papa Iha. Namilog ang mata ko at napalunok. Papa. Sa gilid nito ang mesa at swivel chair ni Nathan kung saan nakabukas ang kanyang laptop at may ilang papeles. Malawak at magara ang opisina niya. Tanawa ang nagtatayog gusali dahil sa kristal na dingding. May maliit na chandelier na sa kisame at mga antigong frames na nakasabit sa dingding. Napatingin sila Papa nang pinaghila ako ni Nathan na upuan. Bumuntong hininga ito at tumabi sa akin. Pinagsiklop ni Papa ang kanyang mga kamay habang si Don naman ay nawiwiling pagmasdan kaming dalawa ni Nathan. Nagsimula maglapag ng pagkain kaya napabaling doon ang atensyon ko at napalunok ako ng bahagya. Papa, pwede ba tayo mag-request ng fresh milk? Napahinto si Nathan sa pag-inom at tiningnan ako. Lumipat naman ang tingin ni Papa kay Nathan. Napangiwi tuloy ako. Paborito ni Laura ang fresh milk, Nathan. Si Nathan ang kausap ni Papa. Okay dito. Bibili ako mamaya. Sagot nito. Tumawa naman si Don. Naalala ko tuloy noon na kasimbatan nitong si Laura si Juanita na ipagkasundo kaming dalawa. Ay, magugustuhan ka ni Juanita Iha. Naalala ko noon na minsan ko nang nakasalamuha at nakausap si Donya. Napakaklase ng mama nila at mabait. Salamat po Papa. Sabi ko at ngumiti na parang nahihiya. Oo nga pala. Atat na ang media na kuhanan kayo ng impormasyon tungkol sa fixed marriage ng dalawa. Dagdag ni Don. Huminga ako ng malalim. Ramdam ko na seryoso ang mga bagay na ito. I have to be a good girl para sa sake ni Nathan. Takaw pansin nga talaga sila. Pinag-usapan niyo na ba ang dalawang tungkol dito ha Nathan? Seryoso ako sa pagpapakasal sa inyong dalawa. Hindi lang dahil sa company natin pero yes dad, pakakasalan ko po si Laura. Putol ni Nathan na ikinasinghap ko. Nanggaling na mismo sa kanya. Kinagat ko ang labi para hindi makatakas ang tawa. Ako rin po. Hindi ko na napigilan ang bibig ko. Marami pa silang pinag-usapan tungkol sa aming kasal. Parang nasa cloud nine ako habang nakikinig. So ang kasal ay pagkatapos ng debut ni Laura. Kumpirma ni Don. Yes dad. Sagot ni Nathan. Oh Emma, ito na talaga. Habang palabas kami, kasabay namin sina Don at Papa. Marami na papatingin sa amin ng mga empleyado. Hinawakan ni Papa ang ulo ko at hinalikan. Maayos ka ba doon Iha? Tumango ako kay Papa. Opo Papa, busog ako palagi at hindi ako masyadong pinapalabas ni Nathan pag walang bodyguards. Palagi siya nag-aalas stress para masamahan niya ako lumabas. Oo nga, yan nga sabi sa akin. Huminga ng malalim si Papa. Oo nga pala Iha. Pupunta muna ako sa ibang bansa. Napatigil ako. Nakita kong sumulyap naman si Nathan sa amin at binalingan ulit ang papa niya bago kinausap ng masinsinan. Okay po. Mag-iingat po kayo dun ha. Video call po tayo lagi. Sanay na ako sa pangingibang bansa ni Papa. Of course Iha. Anong gusto mong pasalubong?
Nagpatuloy kami palabas ng tower. Um, Perfume po papa, tsaka mga bags. O siya, sige iha, noted yan. Ginulo pa ni papa ang buhok ko, kaya napasimangot ako. Pagkalabas namin, mas lalo ako napasimangot na makita ang nakahiliran na bodyguard si papa. O siya, mag-iingat ka ha. Tumawag ka sa akin kung may gusto ka. Dagdag ni papa at ngumiti sa akin. Pinagbuksan ako nito ng pintuan para makapasok sa kotse ni Nathan. Pumasok ako at kinabit ang seatbelt. Nakita akong kinausap muna ni papa si Nathan. Huminga ako ng malalim at napangiti. Ang saya ko dahil umaayon ang panahon sa mga gusto ko. Lumipas ang ilang araw. Nagsimula muli ang klase at araw-araw akong hinahatid ni Nathan. Minsan na rin kami magkasama ni Mirasol dahil iba ang kanyang building at medyo malayo sa amin. Minsan ko rin nakakasabay si Tristan. Minsan si Nico na sobrang kulit. Ang masakla pa, classmate ko ang babaeng ayokong makita sa araw-araw. Si Darla. Pakiramdam ko, araw-araw siyang nagpapaligsahan sa mga gamit na meron ako. Katulad ngayon. Hey, orig ba yung necklace mo? Umirap ito at umupo sa katabing upuan ko. Mukha ba ako hindi nakaka-afford ng original? Gusto kong umirap pero hindi ko nalang tinuloy. Namimeloso po ka pa. Nagtatanong lang naman ako . At siya na ang tuluyang umirap. Totoo bang nakapix marriage ka kay Nathan Puentevilla? Pangusisa nito. Oo, totoo. Pagbalang nasagot ko. Umirap ito sa akin at umalis rin kaagad. Actually, maraming tatanong niyan sa akin. May nakita pa ako sa dyaryo at magazine ng mga ganyang balita at nire-reveal ang name ko. Pero dahil sa advice ni Papa, kailangan itikim ko ang bibig ko. Hindi raw pinapansin ng mga ganyang bagay. Seriously, natapos ang klase namin ng 3:00 at nakatanggap ako ng tawag mula kay Nathan. Sinagot ko iyon. Hello. Nasa labasan ka na ba? Sorry Laura. Hindi kita makakaon ngayon. May meeting ako ngayon. Pero nandiyan ang driver mo. Nakaramdam ako ng lungkot. Okay. Anong oras ka uuwi? Magluluto na lang ako ng ulam. Siguro mga 7. Sige. I love you. Nakagat ko ay babang labi. Okay, sabi nito at napabuntong hininga. Sige na, pababa ko na to. Kumirot ang puso ko, pero hindi ko hinayaang mabadtrip ngayong araw. Pinaday ko ang tawag at sakto namang may humampas sa balikat ko. Aray! Ikaw kanina pa kitang tinatawag. Masyado kang busy diyan sa fiancé mo. Umirap pa si Mirasol. Nakita akong kasabay niya si Tristan. Umiwas naman si Tristan. Hello Tristan. Bati ko dito at sinuklian niya ako ng ngiti. Tumawa ng malakas naman si Mirasol. Naku, wag mong pansin itong si Tristan. Jailase kasi yan . Nakuha ko ang pansin ko sa isang bracelet na nasa pulsuhan ni Mirasol. Pareho kasi kaming mahilig sa bracelet. Masaya ako para sa kanya dahil ito yata yung sinasabi niyang mahal na at hindi niya pa mabili. Napanguso ako at kinurot si Tristan. Huwag kang ganyan. Dapat kasi masaya kayo para sa akin kasi natupad na ang pangarap ko. Ngumisi ako at napapailig na lamang si Tristan. Pagpasensyahan mo na Tristan Kulang kasi ito sa vitamins. Sinabunutan ko si Mirasol. Sa ganda kong ito, kulang-kulang ako ganun. Yun nga kadalasan sa maganda kulang-kulang. Sinabunutan ko siya ulit at humagalpak naman siya ng tawa. Ay, nakakamiss yung ganito Singhap ko at tinignan siya na nakaselfone na naman. Ako rin pero busy na Mauna na nga ako, may dadaanan pa kasi ako Hinalikan ko siya sa pisngi. Sige, mag-ingat ka. Hinalikan niya rin ako sa pisngi.
Mauna na rin ako, Laura. Kiming paalam ni Tristan sa akin. Sige, ingat. Pumasok na ako sa loob ng SUV na service ko ngayon dahil hindi ako nasundo ni Nathan. Sumunod namang pumasok ang dalawa kong bodyguards. Naasiwa ako dahil pinagtitinginan ako kanina pa. Manong, maghanap muna po tayo ng restaurant dyan po. Bibilhan ko lang po ng paborito ng beef steak si Nathan. Sige po, mama. Hindi nagtagal, huminto kami sa isang mamahaling restaurant na minsan namin kinainan ni Papa. Papalabas na ako na makita ang dalawang tao na magkasama sa loob ng restaurant na ito. Napatigil ako at hindi maproseso nakita. Akala ko pupunta siyang abroad. Bakit kasama niya ang best friend ko? Normal na sa akin na makita magkausap si Mirasol at Papa sa bahay namin noon, pero ang ganito, sila lang dalawa at nakangiti sa isa't isa. Iba ang dating sa akin. Napalunok ako at halos hindi makaalis sa kinatatayuan. Ayokong tanggapin ang naiisip ng utak ko ngayon. Ayoko. Hindi ako sure dun sa feelings ko. Kalahati sa pagkatao kong ayaw maniwala sa kahit anong konklusyon na nasa isipan ko. Kalahati sa akin ng mga posibilidad kung bakit sila magkasama. Ayokong pangunahan ang mga itong bagay. Napagdesisyonan ko na hindi na lang tumuloy sa pagbili ng mga projects ko. Di bali na lang, bukas na lang. Nakakain na ako at lahat-lahat na, pero hindi pa dumadating si Nathan. Nanonood lang ako ng kahit anong love story sa flat screen TV hanggang sa sumapit ang alas 8, wala pa rin si Nathan. Sa gitna ng mabining ilaw dito sa sala, ay biglang umilaw ang aking cellphone na nasa gilid ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko na mag-splash doon sa screen ang pangalan ni Mirasol. Nakagat ko ay babang labi ko. Good evening, Laura. May pakikita ako sa iyo bukas. Alam mo bang nabili ko na yung bagong bag? Text niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit nakakaramdam ako ng sakit. Hindi lang basta sakit, sobrang sakit. Para bang masisiraan ako ng bait. Ngumiti ako. Re-replyan ko sana nang biglang tumawag si Papa. Napapikit na lang ako ng mariin. Hello, Papa. Hello, anak. Kumusta ka na? Mulumanay ang pagtanong nito sa akin. Pero kabaligtaran naman ang epekto niyon sa akin. Ang sakit ay nasa dibdib ko pa rin. Tumawa ako. Eto, Papa. Nanonood po ako ng TV. Wala pa kasi si Nathan eh. Ikaw po? Eto. Kakarating ko lang. Oo nga pala. Binilang kita ng bagong baga. At saka bracelet mo. Uminit ang mata ko bigla. Kaya ko bang tanggapin ang nasa isipan ko ngayon? I think hindi ko kaya. Hindi. Salamat, Dad, ha. Sino pong kasama mo ngayon? Ako lang, anak. Bakit? Wala pa. Namiss lang po kita. Ganun ba? Sabihin mo sa akin kung anong gusto mo. Sinabi ko nga pala kay Nathan na alagaan ka. Sabi nito. Salamat, Papa, ha. I love you. I love you too, anak. Naputol ang linya sa huling boses na narinig ko. Ang luha sa aking mata ay bumagsak ng tuluyan. Nasapo ko na lang labi ko. Hindi maaari. Hindi ko pa napupunasan ng mga luha na bumukas ang pinto. Hindi ko malang narinig ang pag-ingay nito. Napalunok ako at ipinikit ang mga mata. Natulog ka na dapat. Narinig ko ang boss ni Nathan sa likuran ko. Nag-Indian sit ako at yumuko. Hindi kasi ako makatulog eh. Ramdam ko ang pag-crack ng boses ko. Nangunot ang noo niya at nilapag ang relo sa mesa. Nakita ko rin na nakapolo na lang siya na tumabi sa akin. Ngumuso ako at tinignan siya. Nakita ko may dala siyang fresh milk. Sa akin ba yan? Oo. Umiyak ka ba? Pumikit ako ng mariin at nilapitan siya. Isinubsob ko aking mukha sa kanyang dibdib. Hindi ko na alam ang isipin ko, Nathan. Parang gusto ko na namang umiyak. Huminga siya ng malalim
at hinaplos ang buhok ko. Eto na naman ang guwang sa aking dibdib na nararamdaman ko. I feel safe in his arms. Anong problema? Bulong nito sa akin. Wala. Iniisip ko lang kung magiging perfect wife ba ako sa'yo. Tiningala ko siya at nakita ko nakayuko siya sa akin at nakaangat ang gilid ng labi. Tuluyan na akong humiga at ginawa kong una na kanyang dibdib. Pero nung nasa gitna kami ng romantic moment namin, ay narinig ko ang ungol sa TV. Napatingin rin ako doon. Ang babae nasa ibabaw ng lalaki at nakahubad na. Uy, maganda ang palabas. Biglang pinatay ni Nathan ang TV kaya napasimangot ako. Sayang naman yun. Biro ko. Laura, saway nito sa akin. Kaya napangiti ako nang tumingin ako sa kanya. Kapag ba asawa mo na ako, gagawin din natin yun. Hindi pa sa ngayon. Putol niya sa akin. Humagal pa ako sa tawa at sinabayan naman niya iyon ng ngisi. Okay, pero pwede ba? Dahan-dahan lang kasi first time ko sabi ko. Humagal pa na siya ng tawa at hinagod ang buhok gamit ang kanyang kamay. Hindi ko yun mapapromise. Patol nito sa mga biro ko. Humagigig ako at niyakap siya. Suminghap ako. Salamat Nathan dito ha. Sa totoo lang, hindi ko talaga inakala na maging totoo yung mga pangarap ko. Papangako ko sa iyo. I will be a good wife. Hindi ka magsisisi. Narinig ko mahina niyang pagbuntong hininga at ang mga mata namin ay nagtama. Dahan-dahan lumapit ang labi niya sa labi ko hanggang sa namalayan ko na lang ang sarili na namamawis. Nakadaga na siya sa akin at walang sawa kami naghahalikan sa sopa. Lunes at ready na ako para pumasok habang si Nathan naman ay nagpupush up sa gilid ng pool after he took some lifting. Namamawis ito at walang habas na nagpupush up. Nasa pool area kami at kumakain ako ng breakfast. Nakasuot ako ng uniform habang siya naman ay hindi pa handa. Mumuso ako at binalik ang tingin sa magazine na hawak. Kada, hindi pa rin naman pakaniwala na nahalikan ko siya at nahawakan. Uminom ako ng gatas at tinawag siya. Nathan, ang ganda ng abs ng male model dito sa magazine Sabi ko dito. Huminto siya at nilapitan ako. Nabigla ako nang dumikit ng gusto ang abs niya sa braso ko. Munti ka na ako mabulunan ng gatas. Alin? Tanong nito. Tinuro ko naman ang abs ng lalaki sa magazine. Hindi naman parang hindi abs. May pait sa boses nito at kinuha ang kape sa mesa at suminsim doon bago hinablot ang magazine sa kamay ko. Stop it, malilate ka na niyan. Ang sublado niya yata ngayon. Siya rin mismo ang nagatid sa akin sa school. Hinalikan ko muna siya bago lumabas ako ng kotse. Hinintay niya makapasok ako bago siya umalis. Nagsimula ang klase at kahit na natapos ito ng mag-alas-3 ng hapon ay hindi matanggal ang ngiti sa labi ko. Kahit ang pangungulit ni Darla at paparinig niya sa akin ay hindi umubra sa magandang araw ko. Palabas na ako ng room na makita ko sila Bruno at Lily. Sila lang sa kaibigan namin nung high school ang dito pumasok. Ang iba na natili sa probinsya. Si Bruno, Lily, Nico, Tristan at Mirasola ang mga kaibigan ko na dito pumasok. Ang iba pamilyar naman sa akin pero never ko nakasalamuhan noong high school. Nakalimutan ko palang i-mention si Darla, ang babaeng puno ng inggit sa katawan. Tulad ng inaasahan ko, papalabas ako ng school nang makita kong papalapit si Mirasol sa akin. Nakasanayan na niya na puntahan ako tuwing uwian. Malapad ang ngiti nito. Hello Laura! Dumapo ang tingin ko sa hawak niyang Hermes bag. Napawi ang ngiti ko at ngayon ko na na-realize na may problema pala akong ganito. Hi! Halos hindi ako makangiti. Hinila niya ang braso ko. Napaka-energetic niya ngayon.
Halika, libre kita sa food house diyan sa labas. Tumango ako habang hila niya ako. Hindi ko alam kung anong uri ng kaba itong nararamdaman ko. Pakiramdam ko, nag-iba siya. Parang may kulang na sa kanya. Hindi tulad noon na genuine lahat ng galaw niya. Sadyang napaparanoid lang ba ako sa ngayon? Nag-order siya ng burger with chicken at drinks. So, kumusta yung course mo, Laura? Pag-uumpisa nito, inilapag niya ang pagkain. Okay lang naman. Gusto ko rin naman kasi yung course ko eh. Para malaman ko rin yung pasikot-sikot sa negosyo ni Papa. Di ba gusto mo music? Di ba magaling ka naman kumanta? Bakit hindi angkop doon ang kinuha mong kurso? Kinain ko ang burger. Mirasol, di ba napag-usapan na natin yan dati? Ewan ko, pero parang walang gana ang boses ko. Ngumisi siya. Oo nga pala no. Nakalimutan ko. By the way nga pala, hindi ba strict sa'yo si Nathan? Ayoko mawala ka sa birthday ko ha. Sure. Mabilis na sagot ko. Halos awkward na ang ere nang biglang tumurog ang cellphone niya. Hala, pinapauwi na ako ni Mama at Papa. Sorry Laura ha. Gusto ko sana mag-overnight sa unit ni Nathan, kaso suplado yun. Gusto kong makasama ka ngayong gabi. Hindi naman ganun si Nathan. Hindi magalit yun. Pero naiintindihan ko naman na busy ka. Tsaka college tayo diba? Mas hectic ang schedule natin ngayon. Tama ka. Sang-ayon niya. Hinalikan niya ako sa pisngi. Siya sige na. Mauna na ako sa'yo Laura ha. See you tomorrow. Sige, ingat ka. Ngumiti ako sa kanya bago siya umalis. Nakabanggaan niya pa si Darla na papasok. Nakita kong hinadtupot siya ni Darla at tinarapan. Umiling na lang ako at hindi na nabigla na nasa harapan kong umupo si Darla kung saan inuupuan ni Mirasol kanina. Ibang level lang ng best friend mo no? Bungad dito. Darla, people change. Pero hindi sa case niya. Maasim na sabi nito at humalikip-kip. Anong ibig mong sabihin Darla? Tanong ko. Alam mo, marami na ako nababasa mga cases sa mga pages, tabloids sa internet about best friend who betrayed each other. The best friend who leads to murder a friend. Naningkit na mga mata ko. And? Ayun, magkasama silang lumaki. They have best friend for almost 10 years. Tapos isang gabi ang nangyari. Niyaya niya itong gumala. Dahil nga strict ang parents ng babae, napilitan siyang tumakas at doon dumaan sa bintana. Hindi ko alam pero patuloy sa pagkabog ang dibdib ko. Habang si Darla ay nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Ayun nga, hindi alam ng mga magulang ng girl na ang best friend niya ang nagdadrive ng white car na nakita sa CCTV. At yung biktima na wala halos sa linggo, hindi ito umuwi. Yung best friend naman ay umakto na sobrang lungkot at umiiyak. Nagtitweet pa nga ng mga kung ano-ano mga linya eh. Then pagkatapos ng ilang months, yung babae ay hindi na natagpuan. Until the best friend's dad call 911 at inareport nga niya na kanyang anak ayun sumisigaw at sinasabunutan ang sarili. Kinakarma pala ang bruha. Ano nangyari? Tumawa si Darla. Yung best friend niya ang pumatay dun sa babae. Dahil utu-utu yung girl, dinala niya ito sa gubat. Hindi ko alam kung ano talaga nangyari. Pero pinatay niya yung babae at tinapon niya dun sa ilog. At until now, hindi pa nakita ang bangkay ng biktima. So, in your case, talaga bang pinagkakatiwalaan mo ang best friend mo? Hindi ako makasagot. Tumingin lang ako sa kanya. Laura, trust no one. Dahil lang asin, minsan makikita mong parang asukal. Lalo akong kinabahan sa mga sinabi niya. Pero hindi ko alam kung maniniwala ba ako kay Darla o mas paniniwalaan ko yung tinatakbo ng isip ko. Bahala na. Masaya ang puso ko ngayon dahil kay Nathan.
Pero sa kabilang bahagi niyon ay may kirot akong nararamdaman dahil iyon kay Papa at sa babae nito.